Kumusta ako si Otako para sa ating buod sa ikalimang bahagi ng Shangri-La Frontier. Shoutout muna tayo kay Rimuru sa Lungguhit Tempest sa Lungguhit 2386 at sa lahat na tagapagsubaybay ng aking mga anime recap. Naisusuri ni Ruro na maaaring nagkamali siya ng malaki, sapagkat ito ang pinakamasamang pagtutugma maaaring mangyari. Ang galit na halimaw ay kakaiba sa kakayahan na lumusab sa malalalim na palaisdaan, na maaari lamang dahil sa logic ng laro. Naguguluhan si Animo, at takot na baka sila'y balatin ng buhay. Ngunit magalang na ginamit ni Ruro ang kanyang galaw ng pag-slide upang makaiwas ng palamang. Kinikilala niya na ang pagtuklas kung paano gamitin ang mga kasanayan na umunlad pagkatapos ng pakikipaglaban kay Lon ang susi sa labang ito. Ang pag-usbong niya sa galaw na, perpektong parry, ay ang repel counter, na nagbibigay daan sa kanya na agad na mag-counterattack matapos niyang itiming ang kanyang pera ng perpekto. Nahahanga si Imo, ngunit hindi kontento si Ruko sapagkat halos pang-iwas na lamang sa pinsala ang ginagawa niya. Mayroong 10 segundong pag-aantay bago magamit muli ang parehong mga kasanayang ginamit niya, at wala siyang ibang paraan para iwasan ang pinsala habang hinihintay ito. Walang pahinga ang ibinibigay sa kanya ng halimaw, ngunit may swerte't dumating ang kanyang munting kaibigan na kuneho na may impresibong atake. Ipinaliwanag ni Emil na ito'y resulta lamang ng kaunting mahika, at napagtanto ni Ruro na labis niyang itinuon ang kanyang pansin sa paglalaro ng mag-isa na nakalimutan niyang may kasama siyang kalaro ngayong pagkakataon. Alam ni Ruro na hindi niya dapat sayangin ang pagkakataong ito, kaya't ginamit niya ang isang kakayahan na nagbibigay ng pansamantalang bonus sa lakas at kahusayan. Sa kasamaang palad, mahirap maglihis ng mabilis sa palaisdaan. Nabawi ng halimaw ang lakas, ngunit binigyan ito ni Ruro ng pagkakataon na gamitin ang evolution ng kanyang screw pierce attack na tinatawag na spiral edge. Isa pang kakayahan ang nagdala sa kanila sa mas magandang pwesto, at ginawa ni Mer ang isang balancing act, na maaari lamang dahil sa kanyang karanasan sa mga larong puno ng masasamang plataporma. Pinaghanda niya ang kanyang munting kaibigan na kuneho upang atakihin, at naghahaman siya sa halimaw na kainin siya. Subukan man ito, ngunit nagdaan na ang 10 segundo, at ginamit niya ang repel counter upang maiwas ito. Sinundan ito ni Emil ng isang malakas na atake, at naisilayan natin kung gaano kabilis masugatan si Ruro, dahil sa kaunting pagbagsak ay nasaktan na siya ng malubha. Pinupuri ni Ruro ang kanyang makahulugang kasamahan, ngunit labis itong nag-aalala sa kanyang mga kasuotan. Tiwala si Ruro na maaaring malubha ang pinsala ng halimaw, ngunit siya'y nagulat nang ito'y biglang nawala. Sa sandaling iyon, nagugulat silang lahat nang biglang magugunaw ang lupa, at nararamdaman ni Ruro na parang inuusisero ang kanyang mga paa. Napagtanto nila na ang halimaw panying whale ay nagbabalak sumabog mula sa lupa para sa isang atake, at hindi nagdalawang isip si Ruro na iligtas ang kanyang munting kaibigan. Nagulat ang kanyang crew na bigla silang itinapon sa ere, sapagkat hindi ito isang agadang pagpatay na atake, at sa totoo lang, halos walang nagawang pinsala. Natutunan nila na ang Mud Digger ay kilala sa kakaibang mga galaw nito na umiiral matapos ang isang tiyak na hangganan ng HP. Matapos magtagumpay na pigilan ang isang manlalaro sa pamamagitan ng pag-vibrate sa palaisdaan, random itong tinitira nito sa ere gamit ang kanyang ilong. Kung ang isang manlalaro ay mag-isa sa pagsalubong dito, hindi lamang ito palaging tatamaan ng atake na ito habang nananatili sa palaisdaan, kundi babawasan pa nito ang kanyang HP sa pamamagitan ng pagbagsak. Kaya't tinawag itong solo killer. Nalaman ni Roro ang ganitong kaalaman at kinaiinisan ng taong nag-isip ng ganitong sistema, sapagkat hindi kasama ang kasanayan ng manlalaro sa pagkakaroon ng pagkakataon. Sa pagkakaroon ng pagkakataon, binubusisi niya ang pagpapabangga kay Emil mula sa gilid, ngunit alam niyang liliparin lang siya. Inihahanda ni Rakuro ang kanyang inaasahan ng kamatayan at ipinaliwanag na hindi siya nasasanay sa pagbagsak sa mga VR games. Swerte na lamang para sa kanya, ang ating munting bayani ng balahibo ay hindi sumusuko, at mayroon itong walang kapantay na Vorpal Spirit. Ginamit niya ang isang magic scroll upang teleportahan si Ruro, ngunit sa halip na makaligtas, ito'y napunta pa sa ere. Natuklasan natin na mayroong isang kasanayan sa pag-atake na tinatawag na Meteor Fall, na gumagamit ng enerhiyang pababa. Kinuha ni Ruro ang maraming pagbaba mula sa kanyang unang malayang pagbagsak at nag-accumulate ng maraming enerhiya. Ang di inaasahang teleportasyon ni Imo ay nagdulot na siya'y napadiretso pataas ng halimaw at pinayagan si Ruro na mag-accumulate ng higit pang enerhiya, kaya ang isang pagbagsak na karaniwan ay nauwi sa peligrosong atake. Ito ay hindi tunay na meteor fall, kundi isang aksidenteng meteor fall. Agad itong sumabog ng bahagya at nagbalik na hindi makapaniwala sa pagkakasurvive ni Ruro. Hindi niya magawang unawain ang lahat ng mga nangyari, kaya't pinupuri niya na lamang si Emil sa kanyang kahusayan. Kinikilala ni Ruro kung gaano kahirap ang laban, ihinahambing ito sa paglaban niya kay Lon, ngunit sa pagkakataong ito sila ang mga nakasurvive.
Pagkatapos, nagulat si Imo na makita si Birdhead na itinutulak ang mga damo sa kanyang lalamunan, at itinuturo ni Ruro na iyon lamang ang paraan upang makarating ang anumang bagay sa kanyang bibig dahil sa kanyang malalaking tuka. Iniisip na lamang ni Ruro kung gaano kalakas si Imo kaysa sa inaasahan niya. Nagtapos ito na siyang nagdadala sa kanya, kaya't siya'y nadiramdam dahil sa kanyang sobrang pagkakampante noon. Iniisip ni Emil na si Horror ay mananatili na sa Rabbit Tuza buong oras kapag narating nila ang malaking lungsod. Ang tanging problema ay kung makikita si Emil, ito ay magdudulot ng maraming atensyon tulad ng huli, at maaaring sila'y ay atakihin. Kailangan nilang mag-isip ng paraan upang itago siya, kaya't itinuturing ng aming munting bola ng balahibo na kailangang gamitin niya ang isang bagay na hindi niya nagagamit sa maraming taon. Inilalantad niya ang kanyang misteryosong Vorpal bracelet, ang sekreto't kayamanan ng mga Vipal bunnies. Hinihiling ng lihim na munting kuneho na huwag sasabihin sa kanyang kapwa-tao, at nagsisimulang mag-transform sa isang tao. Walang nasasabi si Kay at labis itong nenas nang ma-realize niya na ang tinaguriang flagship God tier game ng Japan ay nagiging parabang isang uri ng game na may bunny girl. Napakapagod pala para sa munting kuneho ang pag-transform, kaya't ito'y maaaring panandali ang magkaroon ng porma ng 4 o 5 minuto. Sa kasalukuyang kalagayan nito, ang kanyang transformation ay magiging maayos para itago siya, ngunit maaari itong magdulot ng iba't ibang atensyon kapag makakita ang mga tao ng isang babaeng mahirapang magdala ng kalahating hubad na Birdman. Sa wakas, narating nila ang third rema kung saan itinuturo ni Imo kung gaano si Ruro sa unang tingin. Matapang na ipinamalas ni Big Face na nakita na niya ang ilang lugar sa kanyang panahon at namangha si Imo sa kanyang mga biyahe. Nagsagawa ng transformation si Imo, ngunit napatunayan ni Ruro na ito ang pangunahing pang-akit ng atensyon nang itigil sila ng ilang gwardya upang tanungin kung bakit kalahating hubad siya. Lubos rin silang na-curious sa mga pasa sa kanyang katawan, ngunit dumpensa si Imo kay Rocco. Sinasabi niya na si Ruro ay mayroong key na magdadala ng malalim na kalungkutan sa lahat ng makarinig nito. Ipinaliwanag ni Imo ang kwento ng kanyang peligrosong paglalakbay sa pinakadramatikong paraan na maaari, isang kwento na nagbibigyang diin sa sumpa ni Ruro sa kanyang katawan at ang kanyang paglalakbay upang alisin ito. Lalo pang nagiging intense si Emil habang ipinaliliwanag niya na ito ay ang unang kabanata lamang sa kanyang kwento. Ang pangalawang kabanata ay magdadala sa kanya sa pagiging isang super warrior. Sobrang intense na para sa mga gwardya ito, kaya't iniiwan na lamang sila sa gitna ng masusing pagsusuri ni Imo. Napansin ni Ruro na mayroong nagbibigay sa kanya ng tingin, at ito ay lubos na kaibahan sa normal na hinuhusgahan siyang tingin na kanyang karaniwan ng natatanggap para sa pagiging kalahating hubad na Birdman bago sila makapasok sa lungsod. May isang babae na biglang huminto kay Ruro dahil kinilala niya ito. Wala namang kaalam-alam si Ruro kung sino ang batang babaeng ito, ngunit makikita natin kung ano ang nangyari matapos kunan ng mga batang babae sa second day ang kanilang larawan. Nag-post ang mga batang babae ng larawan sa isang forum at nagtanong kung mayroong nakakaalam kung paano maging kaibigan ang kahangahangang kuneho. Mabilis kumalat ang post dahil nagulat ang mga tao na mayroong halimaw na marunong magsalita at mas lalo na sa pagkakakita ng kalahating hubad na Birdman. Ang babaeng may kulay pilak na buhok ay mas lalong nagulat kaysa kanino man. Siya'y tiyak na ang laro ay pumapayag lamang na pahintulutan ng mga manlalaro ang mga aso at pusa, at naghuhusga na nagmamagic ang ibon. Habang ang ilan ay nagtatanong tungkol sa etika ng pagpo-post ng larawan ng isang tao nang walang kanilang pahintulot, nagsimula ang babaeng may kulay pilak na buhok ng misyon upang hanapin ang Pigeon Man. Maraming mga tao ang mas interesado kay Ruro sa larawan. Marami sa kanila ay hindi pa nakakakita ng mga pasa tulad ng sa kanya, lalo na't walang mga pasa na katulad nito sa Character Maker. May isa sa mga forum ang naalala na ito ay isang sumpa na patunay na kinilala ng manlalaro ang emperador sa gabi. Ito lamang ay alam dahil sa nabanggit ito ng isang NPC. Stunned ang mga manlalaro nang malamang ito'y nangangahulugan na si Ruro, na kanilang kilala bilang si Son Rako, ang pangalang gamit niya sa laro, ay nakatagpo ng Lon. May ilan sa mga manlalaro ang alam na ang Lon ay isang random encounter, kaya't posible para sa isang beginner na makatagpo nito, ngunit walang makakuha ng ideya kung paano ito nakamit ni Soko. May isang manlalaro na nagngangalang Orset ang nag-respond sa forum, na sinasabing pwede niyang spawn kill si Soko hanggang sabihin nito kung paano ito nagawa. Nag-iisip ang mga manlalaro tungkol kung gaano kahalintulad na mapanganib ang taong ito na si Orsella, dahil siya ang pinuno ng Asher Kai, isang clan na kilala sa pagiging puno ng player killers. Nakafocus si Orsella kay Son Rako, kaya't nagtataka ang mga manlalaro kung ligtas ba ang Birdman. Nag-uusap ang mga tao sa forum kung paano kung sobra-sobrang player killing, at ikaw ay mapatay ng isang manlalaro o NPC, mawawala ang lahat ng iyong mga gamit, kasama na ang mga itinatago mo. Bukod dito, ang bounty ay babayaran mula sa sariling pera ng player killer, kaya't ito ay isang medyo brutal na sistema.
May isang babaeng may kulay pula na buhok na lubos na naging interesado kay Shroud at iniwan ang isang mensahe sa forum na umaasa na mabasa niya ito. Sinasabihan siya nito na kausapin ang sinumang manlalarong may emblema ng lobo at espada, dahil nais nitong makilala at makipag-usap sa kanya. Ipinapahayag niya ang pagdadalamati sa kanya na marami ng impormasyon ang nakalig tungkol sa kanya, ngunit ipinaliwanag na ang kanyang CR clan ay maaaring tumulong sa pagprotekta sa kanya. Nakikita ng iba na maraming mga clan ang nagpapakita ng interes kay Sonrako at itinuturo kung paano ito inuusisa ng parang isang event boss. Ngunit ang baliw na babaeng may cool ay pilak na buhok ang unang nakakita sa kanya, at nais niya lamang malaman kung paano akitin ang isang Vipal Bunny. Samantalang kumalat ng mabilis ang balita tungkol sa kanya, ito ay nagiging pagkakataon para kay Ruro na makausap ang isang beauty na gaya niya. Ipinapaliwanag sa kanya ni Arthur na sa larong ito, siya ay hindi Pencil Knight. Sa kanilang kabiguan, tinanggal nito ang kanyang maskara at sinabing tawagin siya bilang Arthur Pencil. Namangha si Ruro nang makita niya na hindi lamang siya level 99, kundi may hawak rin itong skull badge bilang player killer. Tinutukoy ni RR ang taong ito bilang kaibigan niya sa Trash Game Room. Nakita ni Ruro ang mga taong nagnanakaw sa isang tindahan sa laro na tinatawag na Unite Rounds. Iniisip ng mga tanga na ito ay makakalusot sila, ngunit natagpuan sila ni Ruro at inagaw ang kanilang mga ninakaw. Tinatawag ng mga manlalaro ang laro na ito ng may pagmamahal bilang post-apocalyptic looting simulator. Unang-una, itinaguyod ang laro upang maisigawa ang isang kaharian na malapit ng bumagsak, kung saan ang mga manlalaro ay nagiging mga kabalyero na nagtatanggol dito mula sa mga umaatake na mga halimaw, isang kooperatibong MMOVR game. Gayunpaman, dahil sa totoong labo ng disenyo ng laro na itinutuon ng katapatan sa konsepto, ang mga drop rate ay sobrang mababa. Tanging ilang manlalaro na lamang ang magpapakatapang na maglaro ng laro ng tamang paraan. Kahit na ang beginner's quest ay nangangailangan ng 12 oras ng pagsusumikap sa open fields upang matapos. Sa paningin ng mga manlalaro, ito ay naghahabilan na sa kanila ng isang opsyon lamang, magnakaw ng kanilang kinakailangan. Hindi handa ang mga manlalaro na gastusin ang oras sa paghanap ng mga item na mababa ang level sa damuhan, kaya't mas ginusto nilang magnakaw sa tindahan ng NPC o magnakaw ng mga ito mula sa isang manlalaro na gumawa nito. Sa huli, napatunayan na ito ang tama na hakbang sa Unite Rounds. Sa isang kapaligiran kung saan ang galit ay nasa bawat sulok at bawat tao na nakikita mo ay kalaban, may isang nag-iisang tao na sumiklab dahil sa karahasan upang magtamo ng kapangyarihan sa kaharian, at ang taong iyon ay ang dakilang Pencil Knight, maaring abangan ang susunod na bahagi.